Anyway mga kababayan, ito pag-usapan natin itong napakalaking bagay na ginawa ng ating mahal na presidente na ngayon ay napapakinabangan na mga kababayang Pilipino po natin. So sabi dito mga kababayan, mas mabilis na biyahe sa EDSA busway. Sabi pa dito, mas maraming bus, mas maikling pila dahil sa service contracting program sa admin ni Ferdinand Marcos Jr. o ng ating mahal na presidente. Mas mabilis na ang sakay at biyahe ng mga commuters araw-araw. Less ang paghihintay o ang oras ng paghihintay. More buses deployed at may fair discount pa mga kababayan. At yan po ay dahil sa ating mahal na presidente. Anyway, tuloy pa natin. Sabi pa dito, alaga ang seniors at saka po PWDs. Mas komportable na ang biyahe. Mas maikli ang pila sa station at tuloy-tuloy ang dating ng mga bus at may 40% discount at mas mabilis na sakay. Tuloy pa natin. Hindi lang pasahero ang panalo, pati drivers may stable income. Sa ilalim ng SCP, may bayad kada kilometro kaya tuloy-tuloy ang kita kahit may oil crisis. Stable income, support sa transport sector mga kababayan. At yan po ay dahil sa ating mahal na presidente sa kanyang mandato mga kababayan na ipinatutupad dito po sa ating bansa. Tsaka kung mapapansin nyo, napakalaking bagay yung ginawang rehabilitasyon mga kababayan dito po sa EDSA kasi nga gumaan mga kababayan ang pamumuhay ng mga kababayang Pilipino po natin na bumabiyahe araw-araw. Ano po sasabi pa dito? Stop fare hike, start relief. DOTR order to pause increase habang may subsidize para po sa mga drivers at commuters. Hindi kayo pababayaan ng pamahalaan. Salamat po kay PBBM sa proteksyon sa mamamayan. Ano po sa nagaganap na krisis dito sa ating bansa. So kahit na may krisis na pinagdadaanan ng ating bansa mga kababayan, hindi po tumitigil ang ating mahal na presidente na gumawa ng paraan para kahit papaano matulungan yung mga kababayang Pilipino po natin na talagang nakakaranas ng hirap mga kababayan dahil po sa krisis na pinagdadaanan ng ating bansa. So sabi pa dito, double win sa commuters. Mas mabilis, mas abot kaya, mas maikling pila para po sa pasahero at mas maayos na kita para po sa mga drivers. So ngayon, bukod pa po dyan, ang isa rin mga kababayan sa magandang nagawa ng ating mahal na presidente at tinrabaho niya talaga ito at ng kanyang gabinete ay yung patuloy or yung tuloy-tuloy na discount mga kababayan o pagbaba o sa madaling salita yung rollback ng mga petrolyo at gasolina dito po sa ating bansa. Kasi nga, sabi po dito, sa balita galing po sa Bagong Pilipinas mga kababayan, mas magaan na biyahe para po sa lahat. Nagbigay ito ng kaunting ginhawa sa commuters at negosyo na umaasa sa transportasyon. Big rollback sa diesel, ginhawa po sa biyahe at presyo mga kababayan. Tuloy pa natin. Sabi pa dito, pag-asa sa patuloy na pagbaba. Kung magpapatuloy ang stability sa global market, inaasahang susunod pa ang rollback mga kababayan. Dahil kung matatanda nyo, di ba, may 24 na rollback na naganap nung nakaraang araw mga kababayan. Pero kung sakaling mag-i-stable daw po, kung magkakaroon ng stable sa global market, aasahan pa yung mga susunod na rollback dito po sa ating bansa. Kaya nga napakalaking ginhawa po nito sa mga kababayang Pilipino po natin yung tuloy-tuloy na rollback po dito sa ating bansa. At kita nyo naman na talagang hindi tumitigil ang ating presidente, ang ating gobyerno para po mangyari yung mga bagay na yan. So ngayon, bukod pa po dyan mga kababayan, ang isa pa po sa ginawa ng ating mahal na presidente yung walang gutom kitchen na kung saan yung ani po ng mga magsasaka po natin ang bumibili ang gobyerno na at yan po ay ginagamit dito po sa walang gutom kitchen. So sabi nga dito, walang gutom kitchen, ani ng bayan, pagkain ng mamamayan. Sa pamumuno ni President Ferdinand R. Marcos Jr., pinagsama ang suporta sa magsasaka at laban sa kagutuman. Daily feeding operation, 200,000 meals served mga kababayan o nasa 200,000 yung nakinabang na mga kababayang Pilipino po natin. Anyway, tuloy pa natin. Sabi pa dito, kung sinang nagbibigay ng buhay
Ang walang gutom kitchen ng Department of Social Welfare and Development ay naghahain ng masustansyang pagkain araw-araw, breakfast at saka po lunch meals, nutrition at pinaghahandaan mga kababayan. Tuloy pa natin. Sabi pa dito, dalawang suliranin, isang realidad. Habang may sobrang pagkain sa isang lugar, may gutom sa iba. Food wastage at limitadong access sa pagkain, sistemang kailangan pabilisin. Pero dahil po sa Marcos administration, ganito po yung ginawa nila. Pinagdugtong na bukid at kusina sa inisyatiba ni President Ferdinand R. Marcos Jr., naging tuloy ang programa upang pagsamahin ang produksyon at distribusyon, pagbili ng surplus produce, pag-convert sa hot meals at tulong ng volunteers at private sectors mga kababayan. Tuloy pa natin. Sabi pa dito, bagong Pilipinas, walang sayang, walang gutom. Ang programa ay patunay na ang mabilis na aksyon ay may direktang epekto sa tao, which is sa mga kababayang Pilipino po natin. Kaya kung makikita po ninyo, lahat po ay ginagawa ng ating mahal na presidente para tulungan ang mga kababayang Pilipino po natin. Kaya nga unfair na sinisiraan si PBBM at nasisira dahil po doon sa mga taong pabaya at doon sa mga tao mga kababayan na gumagawa ng pagnanakaw sa kaban ng bayan, pero hihilahin ang ating mahal na presidente at idadamay ang presidente sa isang kasalanang wala naman siyang alam mga kababayan. Kaya nga para sa akin, kung etong si Martin Romualdez ay mapapatunayan sangkot, dapat siyang managot. At unfair naman po kay PBBM na madadawit siya dahil dyan sa mga bagay na yan. Ano po? Anyway, mga kababayan, kayo po, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hinggil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin, comment below na lamang po kung ano po ang komento at opinion po ninyo hinggil po sa mga topic na hinimay po natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam, basa-basa po muna tayo ng ilan sa inyong mga komento at bati-bati na rin po. Ano po? Anyway, shoutout po kay Victor Manuel ha. Sabi pa dito, nakakadaan na ang oil tanker ng Pinas sa Strait of Hormuz. Kaya nga po at aasahan po natin na sa mga susunod na linggo o buwan, baka magtuloy-tuloy po yung mga rollback. Anyway, tuloy pa natin. Higit 5,000 street children pinapakain sa Malacanang. Kaya nga po anyway, shoutout po ha. Shoutout po kay Ma'am Dolly Babes. Pakisabi po kay Tatay Marcos, kay Nanay Emma. Mega love shoutout po sa kanila. Anyway, shoutout po kay Kuya Roger. Mabait. Mega love shoutout po. Thank you po ha. Shoutout din kay kay Ma'am Brenda Barton. Mega love shoutout po. Eto mga kababayan ha, tandaan niyo po ito palagi. Sabi ko nga po sa inyo, ang sinuportahan natin noong 2022 si PBBM. Ano po si PBBM ang sinamahan natin noong 2022. Kaya sasamahan po natin yan hanggang sa huli. At ipaglalaban po natin yan mga kababayan hanggang sa huli. Kahit sino pa masagasaan, kahit kamag-anak niya pa. Wala po tayong pakialam. Ano po, so ngayon, mga kababayan, magaling yung maliwanag. So hindi porkit binabatikos natin si Martin Romualdez, hindi porkit nai-topic natin dito si Martin Romualdez, DDS na po agad talaga. Ano po, or DDS na po agad. So parang katulad lang din ng kay Sangkay, hindi porkit tinatalakay niya, hindi porkit binabanggit niya si Martin Romualdez, DDS na po agad talaga. Kung ano po yung sinasabi ng issue, doon po kami nakabase. At hindi po matatawaran yung pagsuporta namin sa ating mahal na presidente kasi siya naman talaga yung sinamahan namin noong 2022 natin mga kababayan. Ano po, kaya nga dito sa mga nagsasabi na DDS si Sangkay, DDS si Boss Mike Cervera, DDS ako, pananaw nyo yun. Kasi nga hindi nyo matanggap na si Romualdez ay iniimbestigahan ngayon sa mga kasong dapat niyang harapin katulad ng bribery, katulad ng plunder, katulad ng graft mga kababayan at iba pa. At dahil po dyan, na-freeze yung kanyang mga account. So ibig sabihin, nakitaan po talaga ng probable cause yan. Kaya nga para sa akin mga kababayan, kung sakali mapapatunayan na nagkasala si Martin Romualdez, dapat siyang managot. At yan po ay isa sa ikinabilib natin sa Marcos administration kasi walang sinisino. At hindi po porkit kalaban sa politika pinag-iinitan. Hindi po ba? Kita nyo kahit kaalyado, di ba nakukulong? Kaya nga sana ipagpatuloy pa ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno yung pagpapanagot sa mga sangkot talaga, sa mga nagnakaw sa pera ng taong bayan. Anyway, mga kababayan, siguro
Hanggang dito na lamang po muna tayo at pansamantala po muna tayo magpapaalam. Pero bago po tayo pansamantala magpaalam, maraming salamat po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng ating mga video at mag-subscribe dito po sa ating YouTube channel. Maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na wag po mag-skip ng ating mga ads. Thank you po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Maraming salamat po.